Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 5 o'clock in the afternoon here in the Philippines. May update na naman tayo dito kay DOJ Remulla. May ipapakita akong video sa inyo na itong si DOJ Remulla, sabi niya, yung hukay daw sa loob ng New Bilibid nung panahon pa ni Director General Bantag, itong nasa taas, yung hukay raw, sabi niya, Yamashita treasure daw ron, hinuhukay ni General Bantag. Yan ang sabi ni DOJ Remulla. Itong video na ipapakita ko sa inyo, nagsasalita itong si DOJ Remulla tungkol dito. Yamashita treasure daw raw ito, hinuhukay ni General Bantag. Okay, so yan ang pag-uusapan natin, yan ang ipapakita natin, yan ang ating i-react, ha? Magre-react tayo dito sa balita na ito. Okay, pero bago ko ipapakita yung video na yan, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan itong balita natin, okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita tungkol dito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And guys, Caveman Coffee, ayan, umiinom ako ngayon. Yan. Makikita yan. 22% off na yan. Available na ito sa Shopee. Kayo nang humusga, masarap, mabango, recommended ng Donmar TV ang Caveman Coffee. Available na yan sa Shopee. At itong ating t-shirt, Donmar TV t-shirt natin, okay? Very colorful. Hanapin nyo yan sa Shopee. Very colorful. Nakalagay picture ni BBM at VP Inday Sara Duterte. Bili na kayo bilang suporta nyo sa akin. Maraming salamat po. Okay, so i-play natin itong video na ito at sabay-sabay tayong mag-comment, mag-react tungkol dito. Okay, let's play the video. Sinabihan daw nila agad ang Office of the Executive Secretary. Yamashita treasure daw. Ayan. Treasure daw ang target ni suspended Bucor Chief Gerald Bantag sa nadiskubring hukay sa Bilibid compound. Nadiskubre sa loob ng New Bilibid Prison na may malaking hukay raw na sabi nila ay hukay raw ito ni General Bantag para sa Yamashita treasure. Mag-comment kayo ha kung maniwala kayo dito. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, mismong si Bantag ang nagsabi nito sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Hindi swimming pool kundi gagamitin pang treasure hunt daw ng Yamashita Gold ang malalim na hukay na nadiskubre sa loob ng Bilibid compound. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, mismo si suspended Bucor Chief Gerald Bantag daw ang nagsabi niyan sa kalihim. That was supposed to be a treasure hunt for Yamashita treasure. Ayan. Yamashita treasure yun. So nasabi ito ni DOJ Remulla na hukay ito para Yamashita treasure dahil sinabihan raw siya ni General Bantag. Yan ang kanyang akusasyon. Yan ang kanyang ipinalabas sa media. Okay? So ang tanong ngayon, taong bayan, kayo, maniniwala ba kayo dito sa sinabi ni DOJ Remulla? Yan kasi ang tanong, di ba? Maniniwala ba tayo dito na itong si DOJ Remulla, sinabihan raw siya ni General Bantag na naghuhukay ako dahil sa Yamashita treasure. Sinabihan raw siya mga August o September. Yan, last August, September, sinabihan raw siya dyan ni General Bantag, itong si DOJ Remulla. Originally, I was told by Director General Bantag about it. He told me before. Yun ang sinabi niya sa akin. So maybe sometime August or September. Di ba? Ipinatigil raw ni Remulla kay Bantag. Sa akin naman, analysis ko, opinion ko ito, okay? Ang tanong dito,
Don Mar, maniniwala ka ba na hinuhukay yan sa panahon ni General Bantag dahil sa Yamashita Treasure? Okay? Yan kasi ang tanong, di ba? Ang sa akin, una, tiningnan ko si D.O.J. Remulla. Sabi ko, kung talagang totoong Yamashita Treasure yan na hinuhukay yan ni General Bantag, no? Para sa akin, talaga bang kung ikaw yung Director General dyan sa loob ng New Bilibid, kung magpapahukay ka dyan dahil nga dyan sa Yamashita Treasure, mabubuking ka. Di ba? Wala kang lusot dyan. Mabubuking ka talaga. Pero, ang sabi ni General Bantag tungkol dito ay gagawin ito ng business kasi nga joint venture ito ng Atom at Bucor. At yung diving, di ba? Na ano yan? Na nabanggit yan ni General Bantag, yung diving pool, gawing diving pool kaya malalim yung hukay, no? Kasi may ganyang usapan eh. Okay? So, para sa akin, kung talagang Yamashita Treasure yan, mabubuking ka talaga. At Director General ka pa naman. So, ngayon, this is the question of saan tayo maniniwala? Kay D.O.J. Remulla ba na Yamashita Treasure yan? O yung sabi ni General Bantag na ito ay gawing business center na may diving pool, may mga stores dyan. So, yan, dalawa yan. Saan tayo maniniwala dito? Okay? So, pakinggan pa natin. Ang paghuhukay. Sinabi niya sa akin sinabi niya, he opened up to me about it. And I told him, huwag mo nang gawin yan. Sa panayam ng News 5 kay Bantag sa Baguio City noong nakaraang linggo, sinagot ni Bantag ang issue sa naturang hukay na ipinakita ni Bucor OIC Gregorio Katapang. Yung hukay na yun, ako rin nagpahukay noon. Diver ako, scuba diver. May grupo dito, no? Grupo ng mga divers na si General Bantag ang medyo head dyan sa organization na yan, na siya ang namuno dito. Kaya nga nakikpartner dito sa Atom. Nagpahukay dahil yung diving, no? Kasi diver ito eh, no? Nagpahukay sila dyan kasi gawing diving pool, no? At the same time, meron ring mga business centers, merong mga stores dyan around. Yan ang ibig sabihin ni General Bantag. Ngayon, para sa akin, hindi naman nagsisinungaling itong si General Bantag. Inamin niya yan, na may hukay talaga dyan, na may joint venture. Okay? Pero, sa usapin na Yamashita Treasure na hukay yan, parang hindi ako maniniwala. No? Para sa akin, no? Talagang ang layo na talaga sa sa pangyayari. Nag-ugat itong issue na ito kay Percy Lapid. Bakit nagpunta na naman tayo sa Yamashita Treasure? Ang layo na. Ano ba talaga D.O.J. Remulla? Anong gusto mong palabasin? Pala lang ba siraan itong si General Bantag? Oh. No, kung ayan ginawa ito ha, kasi may nakikita ako sa mga comment section kahapon nang ibinalita natin itong hukay na yan. Sabi nila ang tanong kasi ng mga netizens, kasi meron ring mga binabanatan itong si General Bantag na mali raw ang kinagawa ni General Bantag, bakit siya naghuhukay dyan. Ngayon, this is a question of kanang mali ba itong ginagawa kay General Bantag, no? Kung illegal ba, tama ba yung kanyang hukay-hukay dyan, di ba? So yan ang question, na ang makapagsabi niyan ay yung pamahalaan lang, yung ating justice system, ang ating hukuman ang makapagsabi kung mga abogado ba, okay?
kung tama ba ang ginagawa ni General Bantag na may hinuhukay dyan, hinuhukay dyan dahil dyan maggawa ng business center or diving pool. Tama ba yung ginagawa ni General Bantag? So ako naman dyan, hindi ako conclude, hindi ako makapagsabi kung tama ba yan. Hukuman lang ang makapagsabi niyan sa ating batas kung mali ba ang ginagawa ni General Bantag. Pero the point here is si General Bantag ay hindi nagsisinungaling. Inamin niya na may hinuhukay dyan. Okay? Inamin niya, hindi yan niya tinatago. Pero itong si DOJ Remulla, bakit ngayon ang layo na sa investigasyon yan? Bakit yan ang tinututukan nyo, yung hukay sa kaso ni Percy Lapid? Anong kinalaman dyan sa Percy Lapid na pangyayari? Yan kasi ang tanong eh. Di ba? Hindi ako galit kay DOJ Remulla. Tanong lang ito. Nagre-represent lang ako ng taong bayan. Oh, anong connection dyan sa hukay na sabi nyo Yamashita Treasure yan na hinukay ni General Bantag? Anong connection dyan sa pangyayari ni Percy Lapid na inuugnay mo kay General Bantag? Di ba? So, naging parang obvious na talaga na ano ba talaga, paninira ba? Di ba? Ang plano namin doon, deep swimming pool. Ang dive niya sa taas, pag ganun. Ewan ko ba nung nangyaring ganun. Pero sa dokumentong inilabas ng Bucor, wala raw anumang record kaugnay sa anumang construction ng swimming pool sa Director's Quarters ng Bilibid Compound. Para kay Secretary Remulla, nag-aksaya lang ng pondo at oras si Bantag sa naturang proyekto. Hindi naman nag-aksaya ng pondo o oras dahil ang nag-offer niyan ang Atom na na kumpanya na lahat gagastuhin yan sa Atom. So, kinagat yan ng Bucor. Walang gagastusin yung gobyerno yan. No? Kaya pumayag yan si General Bantag. Pero I don't know if sa legality niyan, kung tama ba yung ginagawa ni Bantag. Kung mali man si Bantag, pwede nilang kasuhan si General Bantag dyan. Kung may mali siyang ginawa dyan sa hukay-hukay na yan. Diba? Kasuhan niyo si General Bantag. Hindi ako papanig kay General Bantag kung talagang may kasalanan dyan si General Bantag sa paghukay. Pero ang question dito, bakit inuugnay itong hukay na ito sa pangyayari ni Percy Lapid? 'Di ba? Yan, nagtataka talaga ako dito. Bakit ang layo na, ang far out na talaga itong grabe itong pangyayari dito sa Percy Lapid. Aabot na sa Yamashita. Ridiculous nga eh. Tsaka, you're wasting government time and money di ba? No, yan. Itong si DOJ Remulla naman, putak ng putak sa media. Ito yung napansin ko eh. Sabi pa nga niya sa media, General Bantag, magpakita ka na. Sagutin mo itong mga charges. Huwag kang magsalita dyan sa media. Yan di ba? Sabi ni General Bantag na sabi ni DOJ Remulla na wag kang magsalita diyan sa media kundi sagutin mo itong mga charges. Ngunit napapansin ko ngayon na parang si Remulla at itong si Katapang sila ang laging nagpa-media. Di ba? Napansin nyo? Sila yung laging present sa media. Si Katapang nga, kaisa lang nagpa-presscon. Sila pa halos araw-araw na nagpa-presscon sila. 'Di ba? So, para sa akin, analysis ko ito, ang kanilang narrative kasi na masisira yung pangalan ni General Bantag. Okay? Yung mga ordinaryong tao na nanonood sa TV, yung hindi nakasubaybay dito sa pangyayaring ito, talagang mawiwindang, Talagang masisira si General Bantag. Pero tayo na mga audience dito na laging nakasubaybay dito sa pangyayari ni General Bantag, Remulla issue, talagang madidiscover talaga natin yung tunay na narrative. Diba? Ma-analyze natin. So, yan.
Sir Remulla, malaki pa naman ang aking hanga sa inyo. May respeto ako sa inyo dahil nga dyan sa nangyari sa ABS-CBN noon sa panahon noon ni former President Duterte. Ngunit ngayon, sir, palpak yung ginagawa mo. Palpak na palpak talaga. Okay? Wala. Press con dito, press con doon. Nagbibintang dito kay Bantag. Wala na. Grabe. Hindi ko alam kung government time and money ginamit niya, pero ridiculous para sa akin eh. Lumutang din ang issue ng umano'y joint venture agreement ng Bucor sa Agua Tierra Mina Oro Development Corporation o ATOM. Kasama umano sa joint venture agreement na ito na gawing business center ang Bilibid, kapalitan donasyong 200 hektarya ng lupa sa Nueva Ecija para paglipatan ng Bilibid. That's the proposal, and there's land to be exchanged, and they will build a jail. Yung Bilibid, lilipat mo lang sa ibang lugar, so you're still putting up a mega prison somewhere else. Let's say na mali si General Bantag dito, pero anong connection dito sa Percy Lapid? Ano itong mga iniimbestiga mo ngayon? The question is, connected ba ito sa Percy Lapid? At yung mga paratang mo DOJ Remulla ay inamin man yan ni General Bantag. Hindi naman siya nagsisunungaling dyan. Sa naturang joint venture agreement, 35% daw ang makukuhang kita ng Bucor sa business 35% ang makikita ng Bucor. O di, grinabi yan ni common sense. Malaki ang makikita dyan sa Bucor. center habang 65% Then ito ay makapagtulong rin sa mga itong income dyan na sa Atom 65%, income ng Bucor 35%. Yung 35% na expenses na yan ay pwede yang igastusin dyan sa loob ng Bilibid, yung mga maintenance nila. naman ang mapupunta sa Atom. Ang Atom din umano ang nagpondo na naturang paghukay sa Bilibid. Ayon kay dating Justice Secretary at ngayon Solicitor General Menardo Guevara, ipinahinto niya kay Bantag ang proyekto para pag-aralan ng joint venture agreement. Nang matuklasan daw na may Mismo nga si Guevara alam niya alam dito, di ba? Si Guevara alam ang tungkol dito sa joint venture sa sinabi ni General Bantag. So hindi nagsisinungaling itong si General Bantag. mga hindi nasunod na legal requirement, sinabihan daw nila agad ang Office of the Executive Secretary Pero at yung narrative ni DOJ Remulla at yung si Katapang na Yamashita Treasure, may mga sila? May mga kagaya ba ditong nag-back up sa kanilang mga istorya? Walang nag-back up sa kanila. Pero si General Bantag, ang mga sinasabi niya, consistent, Si Menardo Guevara, dating DOJ Secretary, makapagsabi na joint venture talaga. wala na raw silang narinig ulit tungkol sa proyekto. Kailangan ng pirma ng Justice Secretary at ng Presidente para matuloy ang mga ganitong klaseng kasunduan, bagay na hindi raw nakuha ni Bantag nang makipagkasundo siya sa Atom. Wala kaming kontratang ganyan. Kasi nga ang approval niyan sa Office of the Secretary. There are rules for joint venture agreements and unsolicited proposals. And So kasuhan mo, sir. Kasuhan mo si General Bantag. Huwag puros magpamedya. Far out na kasi sa Percy Lapid yan eh. wala, I cannot accept that because, first of all, I do not want to privatize Bilibid. I do not believe that we should be selling property as a country. Sinubukan ng News 5 na makuha ang pahayag ni General Bantag kaugnay sa mga sinabi ni na Secretary Remulla at General Katapang. Pati na rin ang Atom kaugnay sa joint venture agreement. Pero pareho silang wala pang tugon. Iaangat raw ng DOJ sa Ombudsman ang mga nadiskubring issue. Kaugnay naman sa hukay, pinayuhan daw ng DENR ang Bucor na tabunan na ito ng lupa. Tatambakan na. Ang worry nila parang nabawasan. Nabawasan yung dami ng lupa. Ngayon, hinahanap namin kung saan napunta.
Samantala, nirelieve naman sa pwesto si dating Bucor spokesperson at Assistant Secretary Gabriel Chaclag, kaugnay naman ng nadiskubring malaransyo ng mga kabayo at iba pang hayop sa Bilibid. Kababalik lang ni Justice Secretary Remulla mula sa Geneva, Switzerland para sa Universal Periodic Review ng UN Human Rights Council. Hindi na raw niya papatulan ng mga banat sa kanya ni Bantag. Kaugnay naman sa panawagan ni Bantag na magbitiw na siya sa pwesto, I won't even answer that. nagbabalita mula sa frontline Sabi ni Panelo, you answer that one. Baka totoo raw, sabi ni Panelo, to protect your credibility rin, sir. Dapat i-answer mo yun. Okay, so, ganito lang yung video na yan, guys. Okay, so, ang sa akin lang is, hindi ko talaga malaman kung ano talagang epekto nito sa taong bayan. Dahil nga, no, kung titimbangin ko, no, mas marami pa ang kumampi dito kay General Bantag, no? Marami ng sa taong bayan na hindi nagustuhan yung mga ginagawa ni Katapang at itong si D.O.J. Remulla. Ang epekto nito ba, yun ang iniisip ko. Baka madadamay dito si Presidente Bongbong Marcos dahil Sir Remulla, inappoint ka kay PBBM. So sana sir mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, sa mga statement mo dahil isa rin sa mga masisira ay si Presidente Bongbong Marcos. Sana pag-aralan mo maigi yung itong kaso na ito with Percy Lapid, no? Wag nang idamay yung ibang issue, sir, dahil yung taong bayan ay nakasubaybay dito sa storya na ito at parang yung ibang mamamayan natin ay nafa-far outan na sa mga paratang nyo kay General Bantag na nagmukha tuloy kayong naninira na tuloy. Yun ang aking opinion, ha, sa nakikita ko sa mga comment ng mga taong bayan. I still respect itong si D.O.J. Remulla, no? Kasi meron rin itong nagawa sa panahon ng ABS-CBN, sa pagtanggal ng ABS-CBN. Tauhan ito ni Presidente Bongbong Marcos. At sana, sir, ma-resolve nyo na yung Percy Lapid na pangyayari. Okay? Kung may talagang may ebidensya kayo kay General Bantag, tuloy nyo na. Kasuhan nyo. Wag nang palagi nang magngak-ngak at magsalita ng salita. Diretso na sa sa investigasyon sa korte na. Okay? Kasi ang dami ng ganyan eh. Dami ng satsat. Okay? So kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa pangyayari ito. Babasahin natin yan. And guys, patuloy nating ipaglaban ito si Presidente Bongbong Marcos, si Vice President Inday Sara Duterte sa ating mga vlogs. Okay? Mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video. Have a great day and God bless everyone.